Ang ating pong speaker ay di na po iba sa atin. My beloved father, ating pong elder, Dr. Bishop Leo Alconga. Tayo po'y manalangin. Kailang Diyos, sa umagang ito, salamat sa kadakilaan niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat na pinigyan mo kami ng pagkakataon, manambahan sa inyo. Ilan din ka at dakilain. Sapagkat ikaw nga ang Diyos na buhay. Diyos na makapangyarihan. Tandaan niyo po ang aming mga puso at isipan at kung ano man pong iyong ituro sa amin. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Sa pangalan ng kadakilang pangalang, higit sa lahat ng mga pangalan, si Yesu Kristo. At sa patnubay at kalinga ng banal na Espiritu. Amen. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Na bagbag po ang aking puso sa mga kaganapan sa umagang ito bago po tayo magbulay-bulay sa kanyang mga salita. Una po, sa unang awit ng Mansions Over the Hilltop. Makasaysayan po ito sa akin, pare. Kasi dahil sa awit na ito, ako po ay nabigyan ng disiplina sa seminary. Kasi Brother Alan, I play a saxophone C. At na isang chapel hour ay nahilingan ako ng kaibigang Bernie. Sabi niya, no, tumugtog ka ng saxophone sa chapel hour. Sabi ko, pwede ba yun? Sabi niya, pwede. At ang pinili ko pong tugtugin ay Mansion Over the Hilltop. Ang nangyari lang, iniba ko ang timing. Ginawa kong jazz. Instead na ano bang simula? Ang ginawa ko po sa saxophone ay nagulat ang mga missionary. Kung baga sa ibang reliyon ay nangurusana sila sa pakikinig ng aking pagtugtog ng aking saxophone. Pagkatapos ng chapel hour, mayroon akong natanggap na note. Yung tinatawag namin na semi-theology. Marami kasing theological lesson na pinag-aralan namin. Pero ang isa, Maring Linda, ay semi-theology. Pag ikaw may nagkakamali, pag ikaw ay may ginagawang hindi ka alam ni Pastor Rutherford, ay matatanggap mo sa mailbox mo, semi, from the Dean's office. At sabi ko, mukhang ito yung nangyari kanina sa chapel. So pagdating ko nga, yun na nga, sabi, di namin nagustuhan yung ginawa mo. Kasi advance na kami sa henerasyon ng mga missionaries eh. Sa kanila, very conservative. Yung pagkanta noon, nakakaiyak nga eh. Parang parang passion sa
Biyernes Santo. Yung sa atin ngayon, mabilis na tayo kahit na kubo. O mabilis na tayo. Noong una, pasyon talaga eh. Kahit na kubo ang aming tahanan dito sa lupa may kasiyahan. Abang inaawit nila, yung pakiramdam ko parang hindi aabot sa Resurrection Day eh. Parang doon lang maiwanan sa Kalbaryo eh. Kaya binago ko, pero they are not prepared for it. So I was given a 3 months security work para sa ground ng PBIAS. Sabi ko lang security work sa ground ng PBIAS kasi punishment ko ay maintenance ng ground ng PBIAS. Pag may matas na damo, kunin mo mga tuyo na dahon sa mga punong kahoy, kunin mo, doon ko na ispatan ang sabi ko, ito pala ang sagot sa kagutuman namin kasi maraming bungang star apple. Kaya kami yung tatlo kami ni Bernie at saka ni Romeo Tomas. Bishop na rin yan si Romeo Tomas, pero may kapinsanan siya, pero malakas ang katawan. Kami ang unang charismatic sa kasaysayan ng PBIAS. Pinaligiran namin yung santol at niyug-yug namin. At nangahulog ang ibang mga hinog na. Hindi pala santol, star apple. Oh. Pangalawang awit, yung It is well with my soul. Yan po ay isang awit na nagbagbag din sa aking puso. Sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng mga maraming pagsubok, nabasa ko po ang kasaysayan ng It is well with my soul. Ang kasaysayan po niyan ay isinulat ng isang pastor, ang pangalan niya si Pastor Jos Popward. Nang ang kanyang mga 3 anak ay nalubog sa Atlantic Ocean. Si Pastor Jos Popward po ay pastor missionary sa Inglaterra. At nang dumating ang misis niya, naligtas ang misis niya, sabi niya sa bakit ikaw lang mag-isa? Di ba kasama mo ang ating mga anak? Ang sabi ng misis niya, nauna na po sila eh. Tapos tinuturo niya ang setas. Nauna na po sila. Ganyan ba? So nang bumalik na sa Amerika si Jos Popward, sinabi niya sa barko na itigil mo kung saan nalubog yung barko na sinasakyan ng aking mga anak. At natigil niya sila doon sa kung saan lumubog ang kanyang mga anak. At habang nakatayo siya doon sa gilid ng barko, ay isinulat niya ang awiting. Actually, hindi pa awit yun. It's only a poem. Tapos may naglatag ng musika. Yan ang inaawit natin ngayon. Karamihan inaawit natin ang It's Well With My Soul. Magandang awitin yan pag alam natin ang kasaysayan sa likod ng awitin na yan. Naging makahulugan sa atin bakit mayroong awiting It is well with my soul. Katulad ng awiting What a friend we have in Jesus. Kasaysayan din yan ng dakilang pagsubok. Ikakasal na yung author. Nagpunta sa bayan ng kanyang girlfriend o kasintahan para officially na hingin. Hindi niya alam habang nagbabiyahe siya, ang kanyang girlfriend ay naligo sa ilog at sa madaling salita ay nalunod. Pagdating niya sa bahay ng girlfriend niya, bakit maraming ilaw? Sabi niya, ba pinaghandaan nilang pagdating ko? Hindi niya alam ang kanyang kasintahan ay pinaglalamayan na. At ang pagpasok niya sa bahay, sinabi sa kanya, tinina niya ang bangkay ng kanyang kasintahan
Naupo siya sa isang corner at sinulat niya ang awiting, "What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs, kalungkutan, to bear." Pero nagpapasan ng ating mga pasanin at mga kalungkutan. Si Brother Rolly at saka Sister Baby nagpatotoo. Noong Sabado ba yun? Hindi, kami ni pare nagkita. Friday nagkita kami sa isang restaurant na paborito ni Sister Linda. Paborito ko rin yan. Burger King. Kasi maganda yun, sinusunog yung meat, lahat ng bakterya noon ay talagang patay. At pagkatapos ng meeting namin, nagsishare kami. Ang chairman ng INPH ay nag-share na siya ay matagal nagkaroon ng problema sa kanyang tainga. At nagpunta siya sa doktor at ginawa ng gamot at sa ngayon okay na siya. Nag-share din ako. Sabi ko, wala yan pare. Ay sa akin ay serious at medyo malala. At sinabi ko ang bakit serious at malala ang aking tainga dito. Pero ang alam ko ito, our God is a healing God. Nananangan kami dyan ni Elsie. Nung sinasabi ng doktor ang aking kalagayan, para akong nagitla, pero I have peace of heart. At sinasabi niya kung paano ang paraan ng pag-oopera. I still have peace in my heart. At sinasabi niya na kailangan maoperahan ka. Bago pumasok sa delikadong portion ng ulo mo, ang nakalagay dyan. I still have peace in my heart. At nang kami lumabas, tinipik ko ang doktor. Ang sabi ko, Dok, pag-pray natin to. Pag-pray natin. And I stand on the ground of God's precious promises. Though I cannot see it, though I do not know what He will do, but I stand on the truthfulness and the faithfulness of His promises. His promises that all is well. All is well with my soul. Marami tayong pinapasan. Kahapon sa aming anniversary, ay inawit ni Sister Linda. Akala ko, awitin mo nga ngayon ulit yan. Ang the goodness of God. Grabe ang pag-awit niya, very touching, very meaningful, at maraming nagtatanong kung kailan pa siya babalik doon. Bigla siya nagkaroon ng fan club sa lugar na yon. Si pare naman ang main speaker. Ang dami rin hinipo ng Panginoon. What I'm saying to you today is that katulad ng sinabi sa 1 Peter 5:7. Ang sabi doon, and you have to remember, it is God who invites us. Cast all your cares upon Him, for He careth for you. Kaya naging paborito ko yung awit. Kasi pag nagbubulay-bulay ako, gusto kong makarinig ng awit. At narinig ko muli ang isa sa paborito kong awit. I cast all my cares upon Him. I cast all my cares upon Him. I cast all of my burdens at your feet. When I don't know what to do, I will cast
all my cares upon you. Amen. We cast all our cares upon you. Sabi nga, hindi natin alam kung paano siya gagalaw. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano siya gagalaw sa buhay mo, Brother Rolly, at sa iba pa sa atin dito. But this one thing I know, God will always act on behalf of His children. God will always show us His faithfulness. Muntik na akong pumanaw sa Canada. Inusog lang ako ng Panginoon ng konti sa rock na napakalaki na aking babagsakan. Nahulog ako ganyan kataas. Ganito kataas. Nakatayo ako dyan. Nabaligtad ako. Wala na akong malay. Nang nagkamalay ako na ang init-init ng ulo ko, ng dugo ko. Hindi mainit ang ulo ko in the sense na gusto ko magalit. Hindi po. Mainit lang talaga ang ulo ko. Bakit? Sa tagas ng dugo. Napakaraming dugo. At ang sabi ng doktor, wow, ganito na lang ang paghitan para ikaw ay wala na. But I know that it is the hands of God that spared me from that serious accident. And today I stand before you. Nakatayo ako sa inyo at wala akong kakayanan na mabigyan ng solusyon ang aking physical health. Wala. Ang kakayanan ko ay magtiwala. Ang kakayanan ko ay manalangin. Ang kakayanan ko ay hingin ang himala ng Diyos. The miracles of God is still alive and alive. Kaya manangan tayo sa kanyang himala. Manangan tayo sa kanyang himala. Kaya napahaba ang aking introduction. Ayaw naman first time ko gumamit sa harapan nyo ng laptop. Ayaw naman kumana. Wala naman. So, pandarin mo nga dyan. First time niya tapos ayaw pang kumana. Katulad din kahapon, pinukwento ko kay parang ko, sabi ko yung TV na yan, 6 months old pa lang yan. Biniyahe na uyog, naalog, hindi na uyog, naalog. Pagdating sa aming assembly place, ayaw nang gumana. By the way, salamat talaga sa Panginoon sa ginawa niya kahapon. Ginamit si paring Okal, ginamit si Linda, lahat kami ginamit ng Panginoon. Sayang wala kayo doon. Sayang kung nandun kayo, kapagpala rin kayo. Alright? Basta dyan, pandarin nyo lang dalawa dalawa na sila marin nagpapandar, hindi pa rin kaya. Anyway, didiretso po ako. Kung aabot yung computer na yan ay gagamitin ko. Pero didiretso na po ako sa ating talata. Ang ating talata po ay nagpapahayag ng great challenge of serving God. Kaya sa umagang ito ay ang aking pong dadalhin na katanungan ay, how do we serve God? And why do we serve God? Why? Tanong ko sa inyo, do you serve God? Do you serve God? Pangalawang tayo, why? Why do you serve God? Why? Bakit? Bakit kailangan natin maglingkod sa Panginoon? Ang sabi po dito, ang una po na sinasabi ni Apostol Pedro ay, each of us has a gift. Ang bawat isa sa atin ay may gift.
Ang gift na ito, kung gusto nyo malaman, ay masusumpungan ito sa Romans chapter 12 and 1 Corinthians chapter 12. There are more than 24 gifts na binibigay doon. Ang bawat mga anak ng Diyos ay may gift. Wala po magsabi, wala akong gift eh. Wala akong talento na binigay ng Diyos. Hindi po, lahat po tayo. Lahat po tayo. Ang sabi nga dito ni Pastor Pablo, if it is in speaking, speak. Speak the word of God. If it is in serving, serve the word of God. Nakita rin sa wakas. Salamat po. At ang sabi pa ni Pedro ay ano po? That we serve God by grace. Because without the grace of God, wala ho tayong magagawa. And we must serve God by the strength, kalakasan ng Diyos. Eh kapatid, kuminsan ayaw natin mahina ako dyan. Sa ng Diyos, ano pa po ang sabi dito? Ang sabi po niya dito ay, it is God that supplies in order that everything God may be glorified. Lahat na yan ay para ang paglilingkod. Tinanggit agad ni Pedro. For the glory of God. For the glory of God. Hindi po sa akin, hindi po sa inyo, hindi din sa church. It is for God. For the glory of God. Kapatid, tanong, do you do that for the glory of God? Ang iba sa atin ay mayroong 3 uri ng Kristiyano sa church. Ang una, yung tinatawag na the sayang believers. Sayang. Sayang. Ang buhay niya, ang kanyang paglilingkod, sayang. Bakit po? Wala siyang ginawa para sa Diyos. Nang maalala niya na may dapat siyang gawin sa Diyos, huli na. Kaya ang tawag natin doon ay the sayang believers. Meron namang sinasabi na ang pangangalawa ay the sana believers. Sana nagmasipag ako. Sana ginawa ko yan. Sana hindi ako nagreklamo. Sana hindi ako nakipag-away. Sana hindi ako nag-disobey. Sana maligaya ako ngayon. Sana. Merong pangatlo. The saya believers. Sayang. Sana. Saya. Saan kayo dito? Are you happy with God? Yan ang saya believers. Are you satisfied with God? Yan ang tinatawag na saya believers. Sabi kasi nung napapagod na sila sa kaka-build ng wall of Jerusalem, pagod na sila ni Nehemiah, pagod na kami, ano ba ito? Pagod na kami, nalulungkot na kami, nalulumbay na kami. Ang sabi niya ni Nehemiah, wag, the joy of the Lord is your strength. Saya. Masaya ka ba kay Jesus? Masaya ba kayo kay Jesus? Next Sunday, we will be celebrating our 48th anniversary. Nauna pa pala tayo sa JIL, 44 pa lang sila eh. And in that celebration, bago ang celebration na yan, we ask ourselves, ano ba ang ginawa ko para sa Diyos? What have I done with my life as far as my life in relationship with God? Ano ang ginawa natin sa ating buhay?
Ako naniniwala, and this is always a battle cry with Chairman Oka. If we are only accomplishing what God has done to us, we will do more, and we will be more. Bakit? I observe that with other churches. They're happy with God. And because they are happy with God, they share God. Ginagawa nilang mission sa taong ito, isa lang. Tingnan po ninyo mga kapatid. Dito ngayon siguro mga hindi ko alam. Pero kung ang bawat isa sa atin magsabi lang sa Diyos, Lord, help me. Just one. Just one soul for you. Just one that I can bring here in the church. Just one. So that the orchestra of heaven, the angelic choir in heaven will shout and rejoice even for one soul that we can bring to heaven. Alam niyo ba yan? Sa kaluluwa lang, dali mo sa langit, nakahanda pala ang angelic orchestra. At sa unahan nila, nakaupo si Jesus. Sitting on the right hand of God. Pagpasok ng isang kaluluwa sa langit, automatic yan. Hallelujah, 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 hallelujah. O diba? Automatic yan. At pagdating ng araw, mayroong kakalabit sa atin. Salamat. Salamat. Dinala mo ako sa Panginoon. Salamat. But, tanong natin sa ating sarili, have we done that? Have we done that? Have we glorified God? Ang unang function ng mga anak ng Diyos ay to glorify God. Secondary lang yung evangelism. Third lang yung equipping. The first is exaltation. We exalt God. Pag pumasok kayo dito, huwag kayong mag-isip ng ibang anumang isipin. Isipin ninyo, God, I came to exalt you. Napunta ko rito to exalt you. Nabibigyan ka ng kataas-taasang lugar. At bibigyan ka ng kataas-taasang glory. At bibigyan ka, Panginoong Diyos, ng buhay at pagtitipon namin will be glorifying to you. Huwag natin isipin, ang ganda ng service Okay naman yan. Ang ganda ng message. Okay yan. But most of all, ay sabihin natin, wow, nadama ko ang presensya at glory ng Panginoon. Ang Panginoon, deserving siya, bigyan natin ng palakpak. When it is for the glory of God, God deserves our clap. Di yung pag nanalo si Pacquiao, palakpak tayo. Nakita ko yan pare. Sa plaza, open na walang bayad kasi binayaran na ni Pacquiao yung ano tawag diyan? Review paper mo. Bayad na yan. Pag nakatama sa talagang makapigil. Pagmulat niya ng mata, bagsak pala si Pacquiao. Because our tendency is to glorify those things which are temporal. Nakita natin artista, nakita natin political leader, nagsisigaw tayo.
But when it comes to glorify God, hesitant tayo. Baka nakakaya ako lang isa magpamalakpak. Don't glory! Kahit ikaw lang nag-isa mamalakpak for the glory of God, do it! Marami tayong description sa ating church na ito. This is a happy church. This is a holy church. This is a helping church. Pero sa aking palagay, ang pinakamataas na character DNA ng church natin is, it is a church that glorify God. How do we serve God? Una po, we serve God by watching and seeing the demonstration of Jesus Christ. Huwag kayong tumingin sa amin. Huwag kayong tumingin sa pastor, sa mga leader natin. If you serve God, ano ba ang paglilingkod nila? That's wrong. What is right is this. How do I serve God? According to the demonstration of Jesus Christ. Our model, our clear demonstration of serving God is none other than Jesus Christ. Si Jesus Christ, mga kapatid. Mayroon palang communion ngayon, kaya hindi ako magtatagal. Ang bala ko talaga, alauna ako titigil eh. Pero, pare, hindi na, no? Huwag na. Ano ang sabi dito ni Jesus Christ? Mark 10:45, the demonstration of Jesus. For even the Son of Man, Jesus Christ, did not come to be served, but to serve and to give his life a ransom for many. For even Jesus Christ, he did not come to be served. Kasi po at the time, ang context nito, ang mga tao ay nagsiserve sa emperor of Rome. Because many of them consider the emperor of Rome as God. Pero ang sabi ni Matthew, I saw him. I was the one who introduced him to my fellow publicans, mga tax collector. Introduce ko si Jesus. Bakit po? I saw in him the demonstration of the love of God. Napakaganda ng mensahe ni Pare kahapon. The love of God. Sister Baby, yung sinigaw mo, yan ang pinasigaw ni Brother Pastor Oka sa relocation. Yung sinabi mo, I love you all, I love you. Ganon din sinabi niya, God says, I love you all, I love you all. Tahimik kayo, wala man lamang. Ito lagi kong sinasabi. When it is for the glory of God, again, do not hesitate to give Him glory by your clap. Do not. Bakit po? Kung may time pa ako, ay expose ko sana yung the message. Why we give clap offering to God? Is it biblical? Yes. Is it stated in the Bible? Yes. Is it demonstrated in the words of God? Yes. Lahat yan. Andyan. We serve God by following the demonstration of Jesus Christ. He came, that's true. He served, that's true. But he came not to be served, that's true. But to serve, that's true. And to save that which was lost. What a service. Ang service ni Jesus is an abounding expression of God's love. Ang service ni Jesus is an abounding expression of sacrifice. Abraham, kung totoong nanampalataya ka sa akin at mahal na mahal mo ako, handog mo yung iyong anak na si Isaac.
Handog mo. Lord, walang reklamo sa Abraham. Lord, di ba itong pangako mo? Dito magsimula ang thousands and millions of my descendants. Walang reklamo sa Abraham. Sabi niya kay Isaac, maghanda ka, aakyat tayo sa bundok. Sa bundok ng Moriah at doon ay maghahandog tayo. Happy si Isaac kasi maghahandog ka sa Diyos eh. At habang sila'y naglalakad, natitingin si Abraham sa kanyang anak. Wow. This is the promise of God, but few hours from now, tapos na siya. At habang papalapit na sila sa bundok ng Moriah, tumingin uli si Abraham sa kanyang anak, anak kung alam mo lang. Anak kung alam mo lang ang pinapagawa sa akin ng Diyos. Anak, kung alam mo lang na ako ay susunod sa Diyos. Anak, kung alam mo lang na paglilingkod sa Diyos ay walang pasubali. Anak, kung alam mo lang na masakit sa akin puso ang gagawin ko. But I will serve God who called me. At habang umakyat na sila, malapit na at dumating na sila doon. Tinanong na isa kang tatay, Tay, wala tayong dalang sacrifice. Wala tayong isa-sacrifice. Anak, halika anak. Masakit sa kanyang loob. Para siyang mag-turn around. Pero wala, gusto niyang bigyan ng glory ang Panginoon. Mga kapatid, sa anumang kalagayan natin sa buhay, we must always give glory to God. At habang hiniga niya na si Isaac at ginapos niya na, ito naman si Isaac, walang reklamo. He submitted himself to his father. Why? Gusto niya rin magbigay ng kanyang buhay sa paglilingkod. At nang kinuhanan ng ama ang punyal, sa huling pagkakataon, sa akala niya, sa huling pagkakataon, pakita niya buhay ang kanyang anak. Pakita niya nag-smile ang kanyang anak sa kanya. Ay maaaring sinabi ni Abraham sa kanyang sarili, anak, patawad. Anak, patawad. But I want to give God the glory more in my life. That's why he was honored and he was called the father of faith. The father of many nations. The father of blessings. Si Abraham. At nang itarak na niya ang punyal, maaaring sa isip ni Abraham, sa isip ni Abraham, Lord, tutuloy ko pa ba? Lord, ano po ang gagawin ko? Pero ang sabi sa Hebrews, ang anong sabi doon, naniniwala kasi siya na ang kanyang anak ay mabubuhay. Kayang bubuhayin ng Diyos. At nang itatak na niya, now, look at me. Dadramatize natin ng konti ito. Maaaring sinasabi niya sa kanyang anak, hindi siya nagsabi na malakas, anak, paalam. But God will take care of you. At tinaas niya na ang kanyang punyal. Narinig niya ang salita ng Diyos. And he heard the voice of God. Abraham, Abraham. Di naman siguro kanyang kalakas pare ang tinig ng Diyos. Parang Abraham. Marinig agad eh. Abraham. Abraham. Biglang natigil, Abraham. Nakita ko ang puso. Nakita ko ang tunay mong pananampalataya. Nakita ko ang paglilingkod mo. Abraham, nakapasak ka. Nakapasak ka, Abraham. Yun, ang sacrifice. Itunuro ang lamb na nakahanda na, matagal na palang na trap doon sa bus.
Matagal na nag-aantay siguro yung tupa na nag-trap yung nagsasabing tagal ni Lolo Abraham. Matagal na hirap na ako rito. Abraham, yan ang sacrifice. At ang sabi ng banal na kasulatan, and from that day on, the name of God was given a new title, Jehovah Jireh. The God who provides what we need. Pero ang Jireh, ibig sabihin, the God who sees, and the God who will provide, He sees you. He sees me. He sees every one of us. Or whatever we need. God is our Jehovah Jireh. He sees and He will provide. Ganyan po ang ginawa ni Jesus. Sa Gethsemane, napunta namin ni Elsia. At saka si Mari Pari, nakapunta rin sa Gethsemane. At sinabi ng guide namin, diyan, naluhod si Jesus. Yung bato na yan, diyan siya naluhod. At diyan siya nakipag-usap sa huling pag-uusap sa kanyang ama. Ama! Ama! Kung maaari lamang, let this cup pass from me. Ito pong tinutukoy niya, ang sakripisyo. Ito po, maya-maya ay ating i-fellowship yan. Ama, let this cup pass from me. Paano ba palipasin mo ito? Hindi sumagot ang Diyos. Tahimik ang Diyos. There are times when we pray, when we plead, when we ask, God seemingly silent, but He hears us. Naririnig niya tayo. And when God hears us, the result is He will answer us. Ama, pwede ba? Tahimik ang Diyos. Si Jesus na rin ang sumagot sa kanyang pag-uusap. Nevertheless, not my will, but thy will be done. Ito po yun, ang bunga ng panalangin ni Jesus. Every time we celebrate this communion of the Lord's Supper, let us remember that special prayer of Jesus. Ama, pwede ba? Ama, pwede ba? Tahimik ang Diyos. Why? Bakit tahimik ang Diyos? Because in the heart of God, it is you, and me that is primordial in His plan of redemption. Jesus served, but He more than served. He sacrificed Himself for us. Magmamadali po ako. Ayaw mga kapatid, nagkakaunawaan tayo sa bagay na ito. Ano pa po ang ginawa ng Panginoong Hesus? Dito po sa Joshua 24:15, alam na natin to. Ang 14 ay sabi ko, ang Diyos ng Amorites at ang mga Hibirites at saka kung mga ano pa yung mga arthritis na diyan ay kung yan ang gusto niyong paglingkuran, paglingkuran lang. Sige. Why? Because God, in asking us to serve Him, hindi siya namimilit. There is a call for commitment. Ang commitment, hindi ka pinipilit. It is your personal decision to serve God. Let it be known dito po sa church ng Pasig Bible Christian Church, the people here are willing to serve God. Willing. Di ba may awit? I will serve you. Ano ngayon? I will serve you because I love you. You are there like
you me. Imagine that. Yan ang sugot ng tunay na mga anak ng Diyos. I will serve you. Why? Because I love you. The love of God constrained us to serve Him. Do you love God? If you love God, it is not difficult to serve God. Do you love Him? Si Pedro, nakita ulit sila ng Panginoon. Iyak na iyak si Pedro. Ano sabi ni Jesus kay Pedro? Pedro, you love me. Nakakaya naman po, Panginoon. Pero alam niyo lang na mahal kita eh. Feed my lamb. Muli tinanong si Pedro. Pedro, do you love me? Bakit nandun sa 3 beses? Ang sabi ng ibang mga commentator, theologian, kasi 3 beses niya ipinagkanulo ang Panginoon. Una doon sa batang babae. Sabi ng batang babae, ay, kilala kita. Ikaw si Pedro. Ikaw po ay alagad niya. Tinuturo si Jesus. Ano sabi ni Pedro? Wala, hindi ko kilala yan. Ano ka ba? At tumalikod si Pedro. Pangalawang beses may nakakilala ulit sa kanya. Ay, Pedro, kasama ka niya. Hindi ako kasama dyan. Hindi ko kilala. Yung tono lang ng iyong accent. Yung accent mo lang ay ka-accent ni Jesus. Praise the Lord. Alam nyo, may identification tayo sa Diyos na hindi mapagkaila kahit kanino man. Pag nagsalita tayo, pro God. Pag nagsalita tayo, pro Jesus Christ. Pag nagsalita tayo, pro the Word of God. Hindi mapagkaila yan. Ako po ay inimbitahan uli sa Miyerkules sa Congress, sa hearing ng Sugi. Meron bang Sugi sa inyo dito? Meron ba? Huwag kayong mahiya. God loves you. Sabi namin kay Pastor Peter, bakit ngayon sumasama ka sa amin pero hindi ka nagpo-pronounce na marami ng against Sugi? Sabi niya, Bishop Leo, you have to understand, maraming Sugi sa church ko. Mga mayayaman pa. Let us approach this in a different way. First, let us show them that we love them as God loves them. Wow. If you love God, serve Him. You have to ask yourself, do I really love God? Do I really want to be used by God? Our life is one instrument na ating gamit na pwedeng gamitin ng Diyos. Because sa buhay nandyan ang binigay niyang talento. Sa buhay mo na yan, nandyan ang binigay niyang DNA of loving Him and being loyal to Him. Nandyan. Sabi ni Joshua, kung ayaw niyo, di wag. Kahit masakit sa loob ng Diyos na ayaw niyo magsilbi sa Kanya, di wag. Kasi hindi namimilit ang Diyos. Gusto ng Diyos, we have a willing heart to serve Him. We have a commitment to serve Him. We have to honor God by way of our serving God. And we have to demonstrate that we are the followers of Jesus Christ. Sabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Kahit kami na lang ng pamilya ko, walang problema. Kahit kami na lang. Mga kapatid, kuminsan sinasabi natin kami na lang. Pagod na kami. Lagi kaming kinukutya. Pagod na kami. Anong sabi ni Pablo sa Corinthians chapter 4? Fell down. But bangon uli.
sinaktan, bangon ulit. Pablo, ilang beses sinaktan. Pero patuloy sa pagsa. Sa Acts chapter 20, sabi niya, pupunta ako sa Jerusalem. Sabi ng mga alagad, Pablo, you have done your best. Nakapaglingkod ka na, wag na. Anong sabi ni Pablo? Hindi ako pupunta doon for the grandeur of me coming there and show my presence po. I am going there unwilling to die. To die for Jesus Christ. Mga kapatid, 3 minuto na lang. Do you love God? Do you love to serve God? Do you give your commitment today, Lord? I'm willing to serve you because I love you. Ari ba nating sabihin yan sa Kanya? Lord, I am very much willing to serve you because I love you. Totoo ba yan? Pwede ba natin taas ang ating kanang kamay? Totoo yan, Panginoon Diyos. Totoo yan, Panginoon Diyos. Dakilang Diyos, nakikita mo po ang mga kamay na ito. Nakikita mo po, dakilang Diyos, in the name of Jesus, na gusto nilang magpagamit, dakilang Diyos. Lord God, you know their heart, you know their desire, you know their prayer. Let it be, O God, that their prayers be their commitment today and always. They love you, we love you, and we are willing to serve you. In Jesus' name, amen, amen, and amen. God bless you all.